And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ako, I don't know, pero sabi nila, magkamag-anak kami. Magpinsan. Every time may family gathering sa amin, andun din ang pamilya niya. Kahit nasa ibang probinsya sila nakatira. Ang tita niya, kapatid ng mama niya, at ang pinsan ko, pamangkin ng mama ko nagkarelasyon, nagkatuluyan. Maraming tutol pero natanggap din naman kalaunan. May kaya sila sa buhay. He was really a spoiled brat. Kung ano gusto niya, makukuha niya. Then there was a time na bumisita sila sa probinsya namin. Birthday noon ng tita niya. Nakita ko siyang umiinom ng soft drinks habang nakatitig sa akin. Boyish pa ako noon. Nilapitan ko sabay sabi, "Hoy bata, anong tinitingin-tingin mo? May problema ka sa akin?" "Wala," sabay sagot niya at umalis. Saktong may kasiyahan sa barangay namin. Nagkayayaan kaming magpipinsan na manood ng mga pakontes. Gusto niya ring sumama. Matapos naming manood, pumunta kami ng fast food at lahat libre niya. Napasabi na lang ako ng galanting bata. Fast forward. 8:30 noon, matutulog na sana ako nang may biglang sumigaw sa bintana. "Fam! Fam!" Dumungaw ako sa bintana sabay sagot ng, "Ano yun?" Aba, ang nandun pala ay yung isa kong pinsan na close ni Paul. "Tara, labas tayo, kain tayo ng balut," sabi niya. "Ha? Hindi ako makain ng balut? Nakalimutan mo?" Sagot ko. Sa gusto kong kumain. Pinapauwi na siya sa probinsya nila. Parati pa rin nangungulit na sagutin ko siya. Doon kasi siya nakatira sa tito niya. So, eto yung sinabi ko sa kanya. "Sasagutin kita, pero bukas, umuwi ka na. Deal tayo?" Feeling ko nung time na yon, para ako nagpapaamo ng bata. Nakakaloka talaga. At sumagot naman siya ng, "Oo, promise ko yun kapag tayo na talaga." Iniisip ko na baka infatuation lang naman yung nararamdaman ng batang to. LDR kami. Mawawala din yung nararamdaman niya. That time, nasabi ko kay mama yung tungkol sa amin. Tutol na tutol siya, ayaw na ayaw niya. Ang dami niyang sinasabi na kesyo kamag-anak, na kami na naman ang susunod sa tito-tita namin na nagkatuluyan. Basta pabalik-balik. Ang huling narinig ko sa kanya, "Tigilan mo yan, hiwalayan mo yan ngayon. Alam mo naman, 'di ba?" Ay, natahimik na lang ako at nag-isip. Bakit ba kasi ako nagdadalawang isip na i-break si Paul? Wala naman akong gusto sa kanya. Naguguluhan ako. So that day, sinagot ko siya sa umaga at hihiwalayan ko din siya 10:00 ng gabi. Hindi ko alam pero hanggang ngayon tandang-tanda ko yung araw na yun. Nasa disco kami. Sumasayaw sabay sabi sa kanya, "Break na tayo." "Ano?" sagot niya sa akin na parang naguguluhan. Sinabi ko sa kanya nang nakangiti. Sabi ko, ang daming ayaw, ang daming tutol sa wedding ng pinsan ko. Best man kasi siya. And it happened naman na bridesmaid ako. May part sa sarili ko na kinakabahan ako kasi alam kong magkikita kami ulit. Lahat ng merong role sa kasal, nandun na. Pero ako, nasa malayong upuan, nakatanaw, nakamasid. Ayokong lumapit kung hindi magsisimula ang kasal. Ang totoy-totoy noon, tumangkad, gumwapo, at mas naging macho na ngayon. Isa rin sa reason kaya ayokong makita niya ako kasi baka pagtawanan niya ako. Basta, ang gwapo niya na talaga, swear, yung pagkachinito na kapag ngumiti, matutunaw ka. So, no choice ako that time. Kailangan kong humarap sa kanya.
Tinawag na yung pangalan ko sa list ng bridesmaid. Napatingin siya sa akin, ganun din ako sa kanya. Ngumiti siya, pero yung tipid na ngiti. Enjoy na enjoy siya sa pakikipagharutan sa kapwa ko bridesmaid. Which is hindi naman namin kamag-anak. Nairita ako that time na alidbadbaran ako sa mga tawa nila. Napatanong ako sa sarili ko, nagsiselos ba ako? Ano to? Hay ewan. Hanggang sa venue, enjoy na enjoy pa rin sila. May boyfriend naman ako that time, pero ano ba tong nararamdaman ko? Nasabi ko na lang na, baka naka-move on na siya. Ano ba naman yung 10 hours na relationship namin? Matatawag ba yung relasyon? Erase na ako sa kanya. Pass niya na ako at okay na rin yun. So, eto na. While we are having a pool party, syempre overnight sa venue. Swimming kami ng mga kaibigan at pinsan ko. Nang biglang merong humila sa kamay ko. And then paglingon ko, ay, sabi niya sa akin, sabay abot sa bulaklak. Salamat, sagot ko. Mukhang sa ating dalawa, ikaw ang unang ikakasal ah. Imbitahin mo ako ah, sabi niya sa akin. Sumagot naman ako ng, oo naman. Alam ko na that time, gets na niya, ayaw na niya. Sabi pa niya, okay na ako. Palagi kang mag-iingat ha. Tumango lang ako. Alam mo yung merong konting kirot. Alam ko, eto na siguro yung closure na hinahanap niya. After that, bumibisita na siya sa probinsya kapag may mga family gathering. Lumipat na rin kasi sila ng Maynila. And nag-aral siya ng medisina. Kapag umuwi siya, may dala siyang girlfriend, iba't ibang muka. Parang walang steady na relasyon. Then 10 years after what happened nung kasal ng pinsan ko, we got busy in our own lives. Hanggang sa nagpakasal ako sa asawa ko na ngayon. Birthday ng pinsan ko. At timing din na umuwi sila sa probinsya. Nandun si Paul, mga pinsan, anak ko at ang asawa ko. Hindi alam ng asawa ko yung past namin ni Paul. Paul smiled at me and I smiled back. After ng party, umuwi kami ng asawa ko kasi maaga pa siya sa trabaho. Naiwan yung anak ko kasi gusto niya pang maglaro kasama ng mga pinsan niya. Babalikan ko na lang kapag gusto niyang umuwi. And then nung bumalik ako para sunduin yung anak ko, sa malayong gate pa lang alam ko anak ko na yung hawak ng lalaki. Malapit sa gate ng bahay ng pinsan. Tapos, sabi ng mga bakla, Oy Paul, kumusta ang Maynila? Nakakagwapo talaga, no? Kitang-kita sa itsura mo. At tumatawa ang lahat. Napatawa din ako. Ngumiti siya. Tapos sabi niya sa akin, tama ako. Ikaw ang unang ikakasal. Bakit hindi mo ako inimbita? At sumagot naman ako sa kanya ng, busy ka na, diba? Ngumiti lang siya at ang sabi, ang daya. Alam mo, totoong pinaglaban naman kita nun eh. Kaso ikaw lang ang umiwas. Natigilan na lang ako. At ang sabi pa niya, pinaglaban kita kahit ayaw nila. Noong nabalitaan ko na buntis ka, ang sakit nun sa akin. Kay David ako nakikibalita tungkol sa'yo. Si David ang pinsan ko, by the way. Kahit hindi ako nagpaparamdam, alam ko ang nangyayari sa'yo. Ang taas na ng narating ko. Ang dami nang lumipas sa akin. Mga babae for the past 14 years. Pero pagdating sa'yo, back to zero ako. Ang galing ko mambola sa ibang babae, pero pag sa'yo, para akong nauupos. Sa'yo pa rin ako, bakit ganun? Kahit alam kong may asawa ka na, gusto kitang mahawakan. Minahal mo ba ako nun? Natigilan ako sa lahat ng sinabi niyang yun. Gusto ko siyang sagutin.
And then, one time, nang magkita kami, parang ang dami niya pang gustong itanong. Tapos, ang dami niya pang gustong marinig na sagot sa akin. And then sabi niya, wag mo na lang ipagkait sa akin yung tulong na ibibigay ko para sa mga anak mo. Para sa mga anak mo naman yun. At alam ko hindi mo tatanggapin kung para sa'yo. Pakiusap, wag mong tanggihan basta para sa anak mo. Kahit yun lang, masaya na ako. Ay, ang dami ko naman talagang gustong sabihin sa kanya. Tungkol sa mga nararamdaman ko na may regret din ako. Pero mas pinili ko na lang sarilinin yun. Kung anong pigil ko nun sa nararamdaman ko dahil nga magkamag-anak kami. Dobleng pigil ngayon kasi may pamilya na ako. May asawa. At may anak. Pagkatapos nun, nang magka-chat kami sa Facebook, binlock ko na siya. Mas mabuti na siguro yun. Kasi ayokong magkasala sa asawa ko. At ganon din siya. Siguro hindi lang kami meant to be. At kung naririnig man ito ni Paul, eto yung sagot ko. Oo, mahal kita. Minahal kita. Pero hindi talaga pwedeng maging tayo. Uli. I just wait and I hope that one day you will find your true love. Na kayang tumbasan ang ibinibigay mong pagmamahal. Muli, ako si Fam. At ito ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Rated SPG. Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabik, nakakakilite, pampagood vibes, tawa-tawa lang na Rated SPG Top Secret. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong Top Secret share sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi din po, DJ Rocky, and sa mga listener natin dyan ng Love Radio. Yon. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Ano na lang po, Chay na lang din po yung itawag niya sa akin. Chay, tama ba? Yes po, yes. Chay, ilang taon ka na? 32 po, 32 years old. Sang lupalop ka naman galing, Chay? From Metro Manila. From Metro Manila. Chay, parang naririnig ko may mga tumutunog-tunog dyan sa paligid mo, Parang nasa loob ka ng opisina mo, CCTV operator kasi po, may mga tumutunog-tunog lang. May hinaan ba natin yan, hindi? Hindi, kusa siya talagang tutunog pag bet niya Okay. Basta kapag hindi ka na lang nagsasalita, i-mute mo na lang muna, okay? Tapos kapag magsasalita ka na, tsaka mo na i-unmute, ha? Kasi alam ko namang... Hello? Chay? Yes po. May naririnig na akong kakaiba. Naririnig ko na yung boses ko. Wait. Ayan, antayin muna Hello? natin si Chay na ayusin ang kanyang linya dahil nagkaka-feedback po tayo. Parang kausap ko din yung sarili ko sa kabilang linya. No? Chay, nandiyan ka na ba? Hello. Ayan, Chay, mas malinaw, mas klaro. Okay, so ready ka na, Chay, from Metro Manila na makapag-share ng iyong Rated SPG Top Secret? Yes po, ready na. Okay. Chay, from Metro Manila, ano ang Rated SPG Top Secret mo? Ilang beses may nangyari sa amin ng bayaw ko. Ano? Ilang beses may nangyari sa inyo ng bayaw mo? Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Bayaw mo to, meaning asawa ng kapatid mo? Yes po, yes. Paano nangyari yun?
Hindi ko din alam. Paano hindi mo alam? Bali- Isang araw nangyari na lang ganun? Hindi, actually, DJ Rocky, na ikwento ko na rin to sa inyo sa yung kwento ko. Pero yung ngayon kasi is okay na. Tapos naman na kami na naayos ko naman na yung dapat ayusin. Mas pinili ko pa rin naman yung tama. Ah, Ang ikukwento ko na lang is kasi yung bayaw ko ngayon is meron na naman siyang ginawa malapit ulit sa pamilya niya. And then huling-huli na namin. Huling-huli ko, huling-huli ng ibang pamilya namin. so may ginalaw na naman siya na kamag-anak. Actually, hindi siya kamag-anak. Yung hipag ko, tama ba? Hipag ba yung tawag doon? Kasi kapatid ulit niya, yung asawa ulit ng kapatid niya, is may kapatid. Hipag ba tawag doon? May As- kapatid, dalagang. Mhm. Nahilo ako Ngayon. bigla, nahilo ako. Okay, yung kapatid ng asawa ng kapatid niya. Tama ba ako? Yes, tama. Okay. Go ahead. Ngayon, meron kaming napansin sa kanila na hindi din dapat mangyari. Mayroon silang movement na hindi talaga namin, na hindi talaga dapat talaga. Di ngayon, What do you mean na hindi meron dapat talaga? Like, nag-holding hands ba sila? Nagyayakapan ng hindi yung, ibang klase? yung the way ng pag-uusap nila is syempre nangyari din siya sa akin. Kaya alam ko kung paano maglaro yung guy. Bakit magaling ba yung guy maglaro? Magaling siya. Magaling sa lahat ng aspeto. Kumain. Ano? Magaling lang siyang kumain pero yung maglaro hindi. Bakit? Pag kumain ba siya, nauubos lahat, ganon? Yes, para siyang hindi pinakain ng magulang ganon, parang pang gutom na gutom ganon. Nasisimot, ganon. Hindi ko nga alam kung lalaki ba talaga siya o tomboy siya ganon. Charis. Talaga? Pero paano kayo umabot sa puntong ganon na, ano yun, magaling ba siya magsalita, ganon? Yes, magaling siya magsalita, ang galing niya ang galing niyang magdala ng pananalita niya, yung madadala ka talaga sa lahat ng sasabihin niya. Saan kayo gumagawa ng ganong buffet, ganon? Siyempre mumut-mut naman. Malapit sa inyo yun. Talaga? Buti hindi kayo nahuhuli. Hindi, syempre alam mo na pag tinawag ka ng kalandian tapos sumasama ka din, ganun. So talaga nangangailangan ka din nun. Hindi naman totally, hindi. Parang din siya, yung parang hinahanap ko yung ginagawa niya na ganun sa akin. Pero single ka ba, Chay? Ha? Single ka ba? Ngayon, hindi. Hindi, yung nung panahon na yon na nakikilabas ka Hindi. dun sa bayo mo. Ay, hindi rin. Hindi. Kami? Okay kami nung kapatid niya. Hindi. I mean, ikaw. Single ka ba nung time na yon? Hindi rin. So may partner ka nung time na yon? Yung kapatid niya, partner ko. Kasi nga OMG. Grabe. Pero syempre, mas inano ko pa rin kasi naawa na rin ako sa asawa niya. Kasi yung asawa niya is ka-close ko. Nung nag-open na sa akin yung asawa niya, syempre parang naano na rin naman ako. Talagang mas pinili ko na iayos yung buhay ko. Mas pinili kong maging okay ako kaysa ituloy yung ganong kalaswaang ginagawa namin. Sino ba yung tumatawag dyan sa messenger na yan? Sabihin mo sa kanya, mamaya na siya tumatawag ka sa akin eh. Anyway, so going back dun sa storya mo,
natapos yung inyo nung asawa ng Yes, kapatid ng asawa mo or partner mo. Tama ba ako? Oo, nata. Akala ko kasi kanina, ano siya, bali kapatid mo, yung kapatid mo tapos inasawa niya. Parang ganun. Akala ko yun. Yung pala Hindi. kumbaga pala kapatid ng asawa mo. Bali asawa ng kapatid ng asawa mo. Ha! Ang hirap na i-explain, no? I-describe nun. Parang kailangan ko ng family picture. Family tree. Family tree and family picture para mas malinis. Anyway, pagkatapos nun, nag-usap pa ba kayo? Eto na nga yung, 'di ba meron na siyang mas may bago siyang nilalandi ngayon. Which is mas okay sa akin kasi hindi niya na ako kinukulit, hindi niya na ako chinachat. Wala na siyang sa akin, okay na sa akin yun. Kaso nga lang, may issue kasi may biglang nag-chat sa kanila na dun sa babae, tapos sa asawa niya, na parang nagbanta na, hindi naman totaling banta, parang binigyan ng idea yung asawa niya mismo, na bantayan mo yung asawa mo kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos dun sa babae, may nag-chat din daw. Tapos sa akin may nag-chat din talaga din sa akin na sabi niya, alam ko may alam ka, ginaganon ako. Pero hindi ko pinansin. Ngayon yung guy, nagulat ako, tumawag sa akin. Sabi ko bakit? Sabi ko sa kanya. Kasi yung sinabi niya sa akin na, Chay, may nagte-text kasi dito, ganto ganyan sinabi niya sa akin. Ngayon sabi ko, so anong tingin mo ako yung nanggugulo sa inyo dyan? Sabi ko sa kanya. Ngayon sabi niya, pag nalaman ko to is magdedemanda ako. Di sabi ko naman sa kanya, magdemanda ko, wala namang problema. Sabi ko sa kanya, para malaman mo kung sino yan. Sabi ko, wag mo akong pagbintangan dyan kasi okay na ako, sabi ko sa kanya. Mm-hmm. Tsaka bakit mo ite-text yung sarili mo, di ba? I-chat yung sarili mo, guguluhin mo pa yung sarili mo. Oo, yun nga yung sabi ko sa kanya, ba't ko pagguguluhin yung sarili ko, okay na ako, sabi ko sa kanya. Di ngayon, sinasali nila ako dun sa issue nila, which is yung issue namin is talagang sinikreto lang talaga namin, walang nakakaalam. Hindi talaga lumabas kasi nga alam namin na mas malaki yung masasaktan yung pamilya niya, yung kapatid niya, yung buong pamilya nila. Kaya mas kahit gusto ko magsalita, nanahimik ako. Yun lang, yung biglang may ganyang issue na pumutok sa kanila, is dinadamay niya ako. Ngayon, nung umuwi kami sa province kasi may okasyon, hindi ko yung pinansin yung tinanong niya sa akin na yun na issue na yun. Hindi ko pa rin yung pinansin. Ngayon nagulat ako, is papasok na ako ng bahay namin. Yung girl, nakita ko. Wait lang, etong girl na tinutukoy mo, Chay, eto bang girl na tinutukoy mo? Ito na yung bago? Yes, yan na yung bago. Okay. Nagulat ako is, bigla na lang lumabas dun sa kasi ang bahay namin is pa-circle. Tapos, nagulat ako, lumabas siya dun sa bahay ng hipag kong isa. Tapos, panay siya sabi sa akin na inaantok na ako, inaantok na. Sabi ko, di matulog ka ako sa kanya. Alauna na, ba't di ka pa matulog? Tapos, nakita ko yung guy, paikot-ikot dun sa likod ng bahay. Di ngayon sabi ko, syempre, nag-sink in na sa utak ko na, ay may may something. May gagawing something, ganon? Yes. Kasi aantukin. Syempre. Aantukin, pupunta sa kama, ganon. Ay, hindi. Wag na. Okay na ako eh. Hindi, yung babae. Sabi niya, inaantok na ako, te. Di ba yun yung sabi sa'yo? Oo, inaantok na daw siya. Yung ganon-ganon. Tapos kada bababa ako, kasi syempre, one na nun. Kasi nagiinom pa rin kami ng mga kasama ko galing Manila. Papansin ko siya, lagi siyang labas na labas dun sa kwarto, tapos sasabihin niya, inaantok siya. Tapos yung guy, ikot din ng ikot. Sabi ko, ano ba itong dalawa na to? Parang hindi siguro sila makachempo kasi syempre dami ikot. Tapos ang ginawa nung guy, kasi yung guy may four wheel siya. Ang ginawa nung guy, sinama niya yung girl.
kunwari, bibiling ganon. May bibilin daw sila kunwari. Oo, may bibiling daw kunwari, ganito, ganyan. Sabi naman namin ng mga, sige, syempre, hindi ako, na alam ko na yung pwedeng mangyari, hindi ako pwedeng magpahalata. Bakit nangyari na rin ba sa inyo yun? Hindi, Nagsasakyan na rin ba kayo dati? Nangyari naman talaga sa amin yun. Kasi syempre, may nangyari nga sa amin ng bayaw ko eh. Sa sasakyan din? Meron din? Ay, hindi sasakyan. Okay. Hindi ngayon nung sobra-sobra na yung ngayon, labas ng issue. Hanggang sa nagtatanong na sa amin yung asawa. Kasi parang kakatunog. Sinasabihan ko na lang yung asawa na wala yun, hindi, yun. Kumbaga, inaano pa rin namin na wala. Pero kinausap na namin yung bayaw ko, tas yung girl. Actually, yung girl, dalagi. Yun yung kinakaano namin, dalaga siya. Tapos, alam niyang pamilyado yung guy. Kasi, tas tumira pa siya doon, nakitira siya doon. Pero bakit siya makakatira doon? I mean, ibig sabihin, malapit din na kamag-anak. Hindi, siya may kapatid siya. Yung kapatid niya kasi, di ba yung asawa nung guy, ay yung kapatid nung guy, asawa nung kapatid niya. Ano daw? Hindi, basta yung kinukwento mo nga kanina na kapatid nung blah 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 blah, ganon. I mean, kumbaga parang nasa family pa rin, nasa within, kumbaga magkaibang pamilya, galing sa ibang pamilya, pero kumbaga magkakakilala dahil magkakalapit yung mga magkakamag-anak, parang ganon. Pang ganon na Hindi siya. magkadugo, Tapos, pero magkakakilala dahil kumbaga yung relationship sa between families. Okay, gets. Tapos ngayon, siguro nakakaramdam din yung girl na kasi yung mga ibang bilas ko ba, yung mga ibang bilas ko, hipag ko, is nagtutulong-tulong kami para hindi maging broken yung isang pamilya na doon nga sa bayaw ko. Na mas, syempre, inaayos nga namin yung pamumuhay namin. Tapos may pumasok ulit na another girl. Ngayon kami mga maghihipag ko, ng mga bilas ko, hanggat maaari, pinalayo namin yung girl. Tapos kinausap namin yung girl. Hanggang sa umamin talaga yung girl na yun nga daw, talagang meron nga daw. May nangyari daw talaga sa kanila, ganon. Daw, sabi niya sa amin is yung guy daw yung nanggugulo, nangungulit, ganon. Sabi ko naman sa kanya is kahit mangulit yan, sana hinayaan mo na lang ako sa kanya. Sabi ko din sa kanya, isipin mo, ikaw, dalaga ka. Pwede pang mas maraming mangyari sa'yo, mas may deserving pa ako sa kanya. Kaso nga lang, itong girl, madalas siya mag-post sa Facebook niya na sa wall niya na, iniisa-isa niyo ko. Yung mga ganon, tas hanggang sa nagsalita siya na, yung parang pregi, ganon. Buntis yung babae? Parang ganon, kasi may ganon siyang post na total, binabantayan niyo yung buhay ko, di bantayan niyo rin yung anak ko. May ganon siya. So, nakumpirma ba kung kaninong anak yung daladala niya? Hindi lang kami sure. Hindi rin namin alam. Pero ngayon, wala ka ng balita sa kanila o nakikibalita ka pa rin? Nakikibalita pa rin ako kasi nga, syempre, ang inaano kasi namin is yung hipag ko na isa, yung legal. Gusto nyo protektahan pa rin sa lahat ng mga kasinungalingan ng lalaki, ganon. Oo. Tapos gusto pa rin namin sila na maging, syempre, hindi naman talaga namin totally makokontrol. Pero hanggat maaari, mas gusto pa rin namin na maging okay sila. Oo. Sabi nga namin, hanggang sa nagsasalita na rin ako ng hindi maganda. May time na doon sa GC namin, muntikan ko nang ilabas yung ginawa sa akin. Siyempre, magpipigil na lang ako. Natatempt Siyempre, may ka. hirap na. Kasi sabi ko, okay na ako eh. Kumbaga, nalagpasan ko na yung ganyang sitwasyon. Pero honest question, nagkaroon ka ba ng feelings dito sa bayaw mo?
ano lang, wala talaga. Yung ano lang talaga, parang sabihin na natin, ka-LL lang. Ano ibig sabihin ng LL? Kubo. Kalibugan. Kabilugan Ano ng lang? buwan, kabilugan. Oh, yes. Parang Kabilugan ano ng lang, buwan. na ano ka lang, kasi yun, syempre meron din naman kami naging problema ng kapatid niya. Na yung sumakto siya na gano'n, na nagkaganon siya sa akin. Hindi, at Pero least yung- natuto ka, 'di ba? Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat. Natuto ka. Oo. Kumbaga pinigilan mo yung sarili mo. Kumbaga hindi man kayo yung nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman, 'di ba? Ah, Charot lang, with the rot. kaso, natikman mo, anak ko. Parang kikiam naman eh. Oh, bakit? Nagtagal ka ba doon? Ano, hindi naman. Oh, hindi ka Siguro naman pala mga- nagtagal eh. Minsan okay lang din naman na magkikiam. Pero dapat single ka sana noon, diba? Pero anyway, wala na tayong Oo. magagawa na hindi na natin may babalik yung nakaraan. Ang kailangan na lang natin gawin ay matuto dun sa nangyari sa nakaraan at And piliin talaga ang tama. ayun, piliin ang tama. Maraming salamat, Shai, ha, sa pagtawag mo sa amin dito sa programang ito. Naway makapagbantay ka na ulit dyan sa binabantayan mong CCTV dahil kanina patunog ng tunog yan. At ang sabi nga nila dito, para ka daw merong cardiac monitor. Nasa ospital ka ba daw nagtatrabaho? At single post kasi talagang mag-isa lang talaga ako. Oh, hindi, pero anyway, maraming salamat sa pagtawag mo. Na-appreciate namin na nakatawag ka sa programang ito kahit na nasa kalagitnaan ka ng pagtatrabaho mo. Sana ay marami kang mahuli dyan sa CCTV tsaka sa buhay. Charot! With a rot. Anyway, maraming salamat, Shai. Good night and God bless. Alright, thank you. At dyan po natatapos ang ating rated SPG Top Secret. Kinaya mo ba yun? Kasi ako hindi ko kinaya. Parang kailangan ko ngayon ng family tree, ng pamilya ni Chai, pamilya ng kapatid ng asawa niya, tsaka nung kapatid din nung asawa ng bayaw niya. O, diba? Ewan ko! Naguluhan na ako. My brain is shutting down in 10. Dapat yata magre-rest na tayo eh. Kasi bukas Sabado, ay hindi pa pala ako magre-rest. Kasi tomorrow papasok pa din ako. Wala namang, hello, what is rest day? Walang ganun dito sa amin dito kasi mahal na mahal namin kayo. Gusto namin araw-araw pumapasok kami kahit wala na kami masyadong pahinga. Oo, basta mapaglingkuran lang namin kayo. Sapat na yun sa amin. Oo. Kumbaga, ibubuhos namin yung buong buhay namin sa'yo. Tapos, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Papatayan mo lang kami ng radyo mo? Ewan ko sa'yo. Charot. But anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa pagtutok mo sa programa ko at sa akin. Bukas magsama-sama tayo ha. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa programang Retro Sabado. At and this is Lori's Secret File. Si Lori na binasa na nga natin yung first part ng kanyang secret file nung Tuesday at ngayon nga natin nabasa ang second part ng kanyang secret file. Ang naganap pala ay meron talaga siyang lalaking pinapasok sa buhay niya at siya nga ay si Liam. Si Liam na tinanggap siya ng buong buo, naintindihan siya, naging kaagapay niya, naging karamay niya, magiging kabiyak niya pa lamang. Kaya lang ang problema, para bang hindi sang-ayon yung magulang niya sa gagawin niyang pagpapamilya. Parang okay naman nung una eh. Kaya lang nung nalaman na bubukod, hindi nga actually bubukod eh. Kumbaga pupunta lang pansamantala sa kapis nang sa gayon maka-anak. I mean, mag-deliver ng baby. Tapos, para safe lang. Ganun lang. Tapos babalik din naman.
Pero nalaman niya na wala naman pala siyang babalikan dun sa bahay nila kasi wala naman sila magiging kwarto ng asawa niya. Masama daw ba na unahin muna ang kanyang sarili at hindi pamilya? Makasarili na ba siya natatawagin kung pipiliin niya yung kaligtasan, katahimikan at kapakanan niya bilang isang ina? So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Wala kang kasalanan, Lori. At hindi ka masamang anak. Sadyang may favoritism at matapobre ang nanay mo. Mas mahal niya yung ate mo kaysa sa inyo. Kaya ganun na lang ang trato niya sa iyo. Kaya wag mong sabihin wala kang utang na loob sa kanila dahil ang totoo hindi siya karapat-dapat na tawaging nanay mo dahil sa masamang trato niya sa iyo. Wow, strong words, DR. Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Alam mo, sender, kung pakiramdam mo, disowned ka na ng pamilya mo dahil sa paghinto mo sa pag-aaral, o dahil sa hindi mo pagbibigay ng pera sa kanila, ay bumukod na kayo sa pamilya mo. Pinalaki ka nila na maging black sheep ng pamilya mo. Bakit ganyan ang turing nila sa'yo? Bakit ganun ang pakikipagrelasyon nila sa'yo? Bakit pinaramdam nila sa'yo na anak ka lang sa labas? Nanggigigil ako sa mga mahaderang nanay at ate mo, sender. Kung meron lang akong 500k, nang sa gayon ay mahiyampas ko sa mukha nila ito. Spoiled brat ang nanay mo. Ano yun? Para lang ipamukha sa'yo na wala kang ambag sa sarili mong pamilya? Hay, isa lang talaga ang sagot dyan. Huwag mo nang hintayin na mangyari pa ang kasal ninyo na nandyan pa kayo sa poder ng nanay at tatay mo. Aalipustahin lang kayo. Bumukod na kayo. At para sa atit nanay mo, God bless. Sana hindi kayo karmahin. Marinig ko lang na sinisisi mo ang anak mo, ay yayakapin ko kayo ng sobrang higpit sa leeg. Tsaka kung po pwede lang tatahiin ko yung bibig ninyo. Pasensya na DJ Rocky Sobrang naasar ako sa kwento ngayon. Pakilamera yung nanay. Parang ginawa niya na gatasan yung anak niya. Sorry to judge pero yan ang totoo May taong hindi nakakaranas ng pagmamahal sa mga magulang nila dahil sa mga taong tulad niya. At yun yung reality. Huwag niyong sasabihin lahat ng magulang ay perpekto dahil wala naman talagang magulang na perpekto. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Charles. Grabe strong words itong si Charles. Eto pa sabi ni Tambay Love. Mas maganda na nakabukod kapag may pamilya na. Masarap yung sama-sama pero iba pa rin yung nakabukod. Aalis na rin naman kayo sa bahay nyo. Uuwi ng kapis. Pero wag na maging magbigat. Mag-usap-usap muna kayo bago ka umalis. Wala namang bagay na hindi nakukuha sa usapan Para hindi ka rin mag-isip. Buntis ka pa naman, bawal ka ma-stress. At kahit may mga ganun nangyari sa pamilya ninyo, magkakapamilya pa rin kayo. Kayo-kayo pa rin ang magtutulungan sa bandang huli. Usap lang para maayos ang lahat ng samahan. Mag-beer call na lang tayo. Ay. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po uwi from Tambay Love. Salamat, Tambay Love. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Robert. Wala kang kasalanan, sender. Sadyang hindi lang maganda ang trato sa'yo ng iyong pamilya. Hayaan mo na at bumukod na lang kayo ni Liam. Total, pogi naman siya at mabait siya sa iyo. Thank you so much, Robert. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Nep. DJ Rocky, masasabi ko lang sa ating sender na si Lori, magpakatatag ka. At wag na wag mong iisiping masama kang tao at ikaw ay madamot dahil sa pagpili ng sarili mo. Masyado ng toxic ang nangyayari sa pamilya ninyo.
At nararapat lamang na mag-set ka ng boundaries nang sa gayon, maging healthy ka at ang dinadala mo. Mabuti na lang kasama mo si Liam dahil kung hindi, pakiramdam ko ay babalik ka na naman sa mga iisipin mo na pananakit sa sarili mo. Napakahalaga din ng pagsasabi ng nararamdaman sa pamilya mo. Kung hindi ka nila pakikinggan, subukan mo na lang na sumulat sa kanila. Ilagay mo ang sulat mo sa envelope ng Meralco. Nang sa gayon, maramdaman nilang importante yung liham na yon. At pagtingin nila, sulat mo pala. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from NEP. Oo nga no, bakit hindi na lang hindi mo sulatan yung magulang mo, tas lagay mo important disconnection notice yung nakalagay. Oo. Pag open nila nung Meralco bill, ang nakalagay pala doon yung secret file mo. Tapos nakalagay doon, mama, ate, papa, ganyan. Parang sabi mo talaga yung nararamdaman mo na pakiramdam ko, hindi ako napakikinggan sa tahanang ito. Yung ganon, ang tagal mo na kasing tiniis lahat. Sobrang tagal. At nagigets kita dun sa part, Lori, na pagod ka na. Kasi kahit ako, nagbabasa pa lang ng kwento mo, napagod na ako. What more na ikaw mismo yung nagdaan sa lahat ng mga kinuwento mo? Kapagod yun na. Yung parang lagi kang may dapat patunayan sa pamilya mo, sa mama mo, sa ate mo. Na dapat lagi kang may ambag. Na para bang every day you are working so hard to seek validation from these people na hindi naman dapat talaga. Hinihingan ng validasyon. Dahil kusa naman talagang nakapagbibigay ng appreciation dapat yung mga pamilyang to. At wala pong legal na obligasyon ang mga anak sa kanilang mga magulang. Wala. Pwedeng tulungan ng mga magulang. But that decision should be based on love. That decision should be based on respect. Rather than an obligation. Kaya tayo nagbibigay sa mga magulang natin dahil gusto nating makita silang masaya. Pero kung ang purpose at intention natin ay humugot mula sa kanila ng validasyon, acceptance, pagtanggap, at appreciation, para tayong naghihintay na maging color black talaga yung blackboard. O maging color pure na gold yung pure gold. Kahit green naman talaga to. Gets mo, kabisyo? Kaya Lori, dun sa tanong mo kung masama ka bang tao, hindi. Kung makasarili ka ba, kung pipiliin mo yung kaligtasan, katahimikan at kapakanan mo bilang magiging isang ina, hindi. Hindi. Kung may pagkakataon ka na makag-usap kayo ng sarili mo. Sorry pero minsan kailangan yun, yung parang kausapin mo yung sarili mo. Kung kailangan mo humarap sa isang salamin, gawin mo. Para lang i-affirm yung sarili mo na maganda ka, mahalaga ka, kamahal-mahal ka. Na kahit yung ibang tao pakiramdam mo hindi ka mahal, hindi ka nabibigyan ng tamang pagpapahalaga, ikaw na lang mismo magbigay sa sarili mo. Kasi sobrang gusto nating i-nurture yung relationships natin to other people. Pero ang pinaka nakakalimutan natin is yung relationship natin sa sarili natin. And that's where we feel lost. Alone, lonely,
guilty. And mind you, there are some people out there, kaanak mo pa, kapamilya mo pa, na ipaparamdam sa'yo na dapat kang mag-guilty. Na para bang may manipulation tactic na ginagawa. Para pakonsensyahin ka na, hindi, obligasyon mo kami, masama kang anak kasi iniwan mo kami. Yung mga ganun ba? Pero alam mo, lahat naman ng yan, pakiramdam ko, may pag-asa pa. Yung sitwasyon mo ngayon, may pag-asa pa. Kasi may hindi ka nagawa. Hindi mo na iparating sa kanila yung tunay mong nararamdaman. Kasi nung hinihimay-himay ko yung storya mo, Lori, inisip ko, bakit nga ba hindi mo na talaga nasabi sa kanila? Nandun yung takot, nandun yung pakiramdam mo na hindi ka naman talaga pinakikinggan eh. Sinubukan mo mag-open up pero parang wala kang boses sa sarili mong tahanan. Yeah, kung hindi mo siya masabi ng harapan dahil lagi kang tinatabla, maybe you could write a letter, an email. Kunin mo yung lahat ng email ng magulang mo. Sabi ko nga sa'yo kanina, gawin mo yung sinasabi nung isang kabisyo natin na nag-comment na sinip eh. Padala ka sa kanila ng sulat, kunwari disconnection notice from Meralco. Tapos doon mo ilagay talaga yung tunay mong nararamdaman. Unfiltered, raw, vulnerable you. Yung nasa pinakasulok-sulukan ng nararamdaman mo, ng puso mo, ng mga buto mo, ilagay mo doon. Kasi minsan kailangang malaman talaga nung tao, ng sarili nating kapamilya, na hirap din tayo, na hindi naman tayo superwoman at superhuman para kayanin lahat ng mga ibinibigay sa atin, at hindi naman tayo dapat ikumpara sa iba nating kapamilya dahil magkakaiba tayo ng talent, magkakaiba tayo ng skill, at magkakaiba tayo ng oportunidad na nakukuha sa mundong ito. Kung nagkataon lang ng pare-parehas tayo ng oportunidad na nakukuha dito sa mundong ito, then ay ang saya siguro nun. Kung lahat ba naman tayo nabigyan ng magandang bahay, edi maganda. Kung lahat ba naman tayo, 'di ba, may access sa 20 pesos na bigas, di maganda. Kaya lang hindi ganoon yung buhay. Yung ate mo nakapagtapos, ikaw hindi ka nakapagtapos. At magulang mo yung dapat sumalo sa'yo dun. Sila ang obliged to send you to a good school. Pero anong nangyari? You were pressured to work kasi kailangan may ambag ka agad dun sa bahay ninyo. Baka hindi nila nakita yun. Baka nakikita lang ng magulang mo ngayon ay pera. Baka ang nakikita lang nila ngayon ay yung kapag may pera ka, tsaka ka lang may halaga. Kapag ramdam na ramdam nila na may ambag ka, tsaka ka lang nakikilala. And this is so disheartening. Sobrang nakakalungkot nito, nakakawasak ng puso. And as of the moment, buntis ka. Hindi man lang nila na-take into consideration na buntis ka. Dapat nga ikaw yung inaalagaan eh. Special key. Hello, magkakaapo na sila sa'yo, diba? Bakit ganun? May isang maliit man lang na kama, diba? Para dun sa inyo. Kaya kwarto man lang na maliit lang. Kahit dun na nga lang sa first floor, sa ground floor, diba? Hindi pa naibigay. O kaya man lang, di man lang sinabi ng nanay mo na, dito punta kayo dito. Welcome kayo dito anytime nyo gustuhin. Meron kayong matutuluyan dito. Ano ba naman yung mga ganong salita, diba? Ang sarap sa tenga siguro nun. Hindi naman yung from day one na ipinanganak ka sa mundong to, wala ka na ambag sa pamilya mo eh. Meron lang talagang comparison dahil mas malaki yung nangiaambag ng ate mo sa iyo. Pero hindi yun dapat maging basehan kung paano kanila itatrato.
And I think, and I believe, God sends an instrument dito sa mundong ito para patunayan sa atin na meron tayong halaga. O para iparealize sa atin na kamahal-mahal tayo, na meron tayong halaga, na hindi tayo nag-iisa. At sobrang saya ko na nakatagpo ka ng tao na mamahalin ka ng buong-buo at hindi ka iiwan. Nirerespeto ka at nirerespeto yung pamilya mo kahit na meron na silang masasakit na idinudulot sa iyo. Focus on yourself. Focus loving yourself, your child, and Liam. You are building a new life, a new family. And it's never selfish to love yourself. Selflessness nga yan eh. Kasi in order for you to love others, you have to love yourself first. You cannot give what you do not have. You cannot share kung ang meron ka lang dyan, walang laman na cup. Kailangan hindi empty yung cup mo. Dapat kahit papano may laman. And it will all start sa pagmamahal mo sa sarili mo. So practice mo yung mga self-affirmations. Harap sa salamin, I am loved, I am important, I am special. Yes, I make mistakes, but I am with God. I feel the love of my fiancé. I am taking good care of my body. I am beautiful. Kamukha ko si Marian Rivera. Mga ganon. Pampalakas ng confidence yan at pagtingin sa sarili mo. Masyadong natapakan yung self-esteem mo nung bata ka, girl. Kaya sana hindi pa huli ang lahat sa'yo. At naniniwala ko magiging mabuti kang nanay at ituro mo lahat ng mga natutunan mo sa anak mo. Because again, ang values, ang prinsipyo ng isang tao, first taught at home. So, and yun yung pundasyon ng lahat ng yun. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong boss sa princess, DJ Raketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lori's Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pakinar Secret File ng ating kabisyo na si Thanos. Si Thanos na pumasok sa elevator kasama si TL o team leader kung tawagin, at pwede rin namang tinatagong pag-ibig. Ay, tinatagong love. Ayan. So, yarn. At doon na rin sa elevator lumabas. Lumabas ang pagiging wild ni TL. At lumabas yung dapat lumabas. So pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Darwin. Thanos, parang masyado mo namang ginamit ang iyong Infinity Stone kay TL. Sa bagay, TL nga. Tigang at landi ka na sa kanya. Oy! Pero dapat maingat ka rin, baka may CCTV dyan sa office at baka instant tanggal kayo sa trabaho kapag nalaban nila na yung pagiging Avenger ninyo
Ang talagang ginagawa pala ay mag-yoba. Ano ibig sabihin ng yoba? Hindi yan yoga ha, yoba. O, ulit-ulitin mo, yoba, yoba, yoba. O, pwede mo palang sabihin yun sa opisina mo, no? Anong gagawin mo mamayang gabi? Mag-yoba. Ano yung yoba? Yoba, yoba, yoba. O, ngayon ko lang naisip yan ha. Baka gamitin nyo. Pwede naman. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisya na si Charles. Hindi sa ino-overthink ko kayo ha, pero what if si TL lalaki rin? Wag ako sender. Tigasin daw, pero pati siya tumitigas sa kapwa lalaki? Sus, tikim-tikim ka pa, gusto mo rin naman pala. Di ko masyadong nagets. Charot with harot. Nagets ko naman ng onte. In fairness naman, bi kasi siya. So, ibig sabihin pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pero ako naman, yung pagkakaintindi ko dun sa SPG secret file sender natin, Thanos yung ginamit niyang pangalan. So, I assume lalaki siya. Tsaka sinasabi niya kanina na may mga tumatayo sa kanya. So, I guess talagang lalaki siya. Kasi ang babae naman, tumatayo, pero tumatayo kapag kapag kakaihi lang, gano'n. Kapag kakatapos lang bumanyo. O kaya kapag naglalakad, galing upo, yan. O kaya may pigsa, ganyan, di makaupo. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Gilbert Virtus Dazo. Hi DJ Rocky, ibig sabihin nun, mas masarap ang tahong kesa talong. Shoutout po sa Bulacan Overdrive, lalo na kay paring Marlon Loyola at Marjun Estorgio. Talaga ba? Tahong ang mas masarap kesa sa talong? Yan po ay statement na nanggaling sa merong talong. Depende nga sa preference. Depende sa mga paborito. Depende sa kung anong gusto mong klaseng luto. O, ito naman sabi ni Doc George. Hi DJ Rocky, mukhang walang pakialam si Thanos sa tang TL niya kung makita sila sa CCTV ng buong opisina. Pag yan kumalat, lagot sila. Siguro matagal na rin nakakaranas ng drought. Grabe naman yung drought season, si TL, kaya hindi sila nakapagpigil ni Thanos. Sana kung aaraw-arawin nila yung ginawa nila, gawin na lang nila ng walang sabit. Baka mamaya matulad sila sa nangyari sa isang sikat na online personality na nag-record ng ebidensya ng pag-amin ng cheating sa kanyang asawa. Tandaan lang ng mga cheater, no matter how well you hide your affair, God will protect the person you betrayed. Yun lamang, maraming salamat DJ Rocky. Actually, may karma rin po yung mga manluloko na ganyan. Kaya dapat maganda na walang sabit. Kahit nga sa jeep, 'di ba? Hindi nagpapasabit. Bawal kumapit kahit na pwedeng sumabit. Kasi kapag ikaw ay sumabit, malay mo, mapunta ka na sa langit. Ang dami pa ng mga road accidents ngayon. Oh. So, wag mo na antayin na mapunta ka sa langit. Oh, hindi tayo sure. Baka dun ka talaga sa baba na mainit. Oh. Imbis na sa langit, dun ka sa baba na pinakamainit ang iyong madadama. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Brian Mariano, ang ating expert pagdating sa usapang SPG. Hi DJ Rocky, parang elevator girl na napanood ko sa Viva Max. Yung elevator girl, kung sino-sino nagpapayoba. Masasabi ko kay Thanos, sobrang sarap ng ginawa ninyo. Makipaghiwalay ka na muna dyan sa jowa mo at jowain mo na si TL para maranasan mo ang adventure sa lahat ng sulok ng opisina. Pag sa elevator, mas exciting kung may CCTV para pag pinapanood kayo ng operator ng CCTV, masarap ang kanyang hapunan, agahan, at ang kanyang pagmi-midnight snack. Hindi siya masyadong mangingailangan. Enjoy sa mga ganap ninyo, Thanos at TL. Yun lamang DJ Rocky. Maraming salamat.
Uy, grabe naman yun. Gusto nyo talaga may audience kayo. Di sana nagpabayad na lang kayo kung ganun. Eto pa sabi ni Robert, nang dahil sa elevator na booking ang mga lihim na meron kayo. Tapos wild kayo. Careful na lang din kung ayaw nyong mangyari yan. Baka ikapahamak nyo pa yan. True, yun nga yung iniisip ko eh. Baka ikapahamak nila. Eto pa sabi ni Gab, tuloy nyo lang ang ginagawa ninyong pagpapasaya. Basta wala kayong tinatapakang tao. Tuloy ang buhay. Pero kung po pwede, sa tamang lugar nyo gawin yan. Para pwede kayong makapag-ingay at hindi kayo makaabala sa iba. Siyempre, masarap din talaga yung pinaka-malakas na ang inyong gawin. Shoutout po DJ Rocky, ikaw talaga pinakamaganda para sa aking puso't isipan, walang halong charot with harot. Thank you very much, Gab. At ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret Fall for tonight. Ako naman ang masasabi ko lang talaga sa'yo, Thanos. In fairness naman sa'yo sa paggamit mo ng Infinity Stone mo, umalagwa. Hindi na nagpapilit pa, nagpa-under talaga kay TL, oh. Kung sa bagay, sabi mo nga, may mga bagay na hinahanap ka na hindi maibigay ng jowa mo. Pero talagang hindi maibibigay ng jowa mo, bakit? Kasi hello, talong yung meron siya, wala siyang taho. Kung meron ka din naman nun, oh. So hanapin mo talaga. But anyway, Thanos, kung gusto mo na hindi ka maging abo, huwag mo nang patagalin pa ang pakikipaghiwalay mo dyan sa jowa mo. Hiwalayan mo na nang sa gayon maging legal na talaga kayo ni TL. Total single naman si TL at ginagawa niyo yung mga bagay na ginagawa na magjowa. Mukha ka namang masaya kay TL. Nagawa niyo nga sa elevator nang hindi kayo masyado nag-iisip eh. Sa opisina pa mismo ninyo na para bang handang-handa na kayo maging resigned or terminated. Baka gusto nyong sabayan yung season ngayon ng pagre-resign ng mga I think now is the time, diba? Kasi ang dami na nagre-resign dyan, oh. Ilan ng departamento yun. This is your sign. Aantayin nyo pa ba? But kidding aside, kung sakali man na naiisip nyong gawin nyo ulit yun sa opisina, wag naman. Siyempre, respetuhin pa rin ninyo dapat ang inyong workplace. Ako naniniwala ako doon na hindi ka dapat nagkakalat at gumagawa ng kamalian at kasamaan sa iyong opisina. Because that speaks volume about you. What do I mean by that? Para kang naglagay ng salawal mo na hindi nalabhan sa opisina. Sa laula, balahura. Ganon yung pakiramdam ko. Kung ganon yung gagawin mo sa loob ng opisina mo. Yung hindi, kumbaga parang nag-iwang ka ng brief mo o panty mo, underwear mo dyan sa na hindi nalabhan. Tapos gusto mo pang ipaamoy sa iba. Yak, kadire! Nasa naman yung manners and values doon. So again, pick the right place. As if naman na wala kayong mga lugar. Eto si TL, diba, mayroon naman siyang sariling place. Malamang sa malamang, parehas naman kayong sumasahod. Pwede naman kayong rumenta ng kung ano man, magkano na lang ngayon. Pwede kang mag-drive-thru. O pwede ka nga rin ng parking lot lang. O doon mo i-park sa medyo madilim talaga. O yung mga walang rumorondang gwardya. O siguraduhin mo walang CCTV sa kalsada. Kasi we live in this world na very digital na.
Plus, ang dami na pong naka-install na CCTV sa mga lansangan. Minsan nga, ang ipoproject pa sa'yo ng iba, hindi gumagana yung CCTV, pero meron pala talaga. At ang matindi dun, akala mo walang CCTV, pero yung bulb pala, yung ilaw, yun na pala yung CCTV. Ang dami na pong imbensyon ngayon. Naabot kaya yung presyo. Meron nga dyan siguro, tingin-tingin ka lang sa Lazada o Shopee, hidden camera that can be installed inside the room. Yung mga ganon. Ginagamit kaya yan ng mga magulang, lalong-lalo na kapag may bago silang hire na yaya para maprotektahan yung anak nila. Kasi syempre, pag sinabi mong may CCTV, malamang sa malamang, papakitang gilas yan, papakita niya na inaalagaan. Pero dun sa mga sulok na walang CCTV, dun na magmamalupit, dun na papakita kung ano yung tunay na ugali. Sabi nga nila, integrity. Integrity means doing right when no one is watching. Galing ko dun sa party na kabisado ko. Hindi, seryoso ako dun. Integrity means doing what is right even if nobody's watching. Dapat may integridad ka, kabisyo. Gawin mo pa rin ang tama kahit walang nakakakita. O pakiramdam mo, walang nakakakita. Especially sa loob ng opisina because that is your workplace. And sabi nga, diba, kailangan mo ng trabaho. Pag hindi ka nagtrabaho, mamamatay ka. Pag wala kang trabaho, wala kang perang sasweldohin. Pag wala kang sweldo, wala kang pambayad ng mga bills mo. At wala kang pangkain. Pag wala kang pangkain, magugutom ka. Tapos pag nagutom ka, anong mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, mag-o-hospital ka. Pag na-hospital ka, kailangan meron kang pampa-opera. Paano kung wala kang pampa-opera? Didilat na lang ang iyong mata, tapos tegi ka na. So, para maiwasan po lahat ng yon, integridad, kabisyo. Panatilihin natin yan sa opisina. Pag wala ka na sa opisina, doon ka na magpakawala. Kung gusto mo kahit sa gilid pa Oo. Di ko lang sure kung may machichismis dyan sa inyo. Pero you have to protect each other. Hindi lang sarili mo, kundi yung minamahal mo. Sabi mo nga, TL mo siya, diba? That means tinatagong love. O kung gusto mo maging true love yan, you have to protect each other's interest, best interest. Tapos, protect each other at all costs dun sa parte ng reputation ninyo. Especially kung gusto ninyong ma-hire ng mas magandang company, kung gusto ninyo na mas ma-promote pa, eventually gumanda lalo yung sahod ninyo to build a better future and lives. Ay, ang dami kong pangarap para sa inyo. Hindi lang sa elevator, kundi sa helicopter. Diba? Pwede naman dun O magrenta kayo ng helicopter o aeroplano, dun yung gawin. Kesa dun sa sariling opisina, may nagmamay-ari niyan. Doon kayo sa mga nirerentahan nyo, at least meron kayong liberty to do it. O kaya, sarili nyong lugar, magpatayo ka ng bahay. Kahit wala naman talagang second floor, magpalagay kayo ng elevator. O. Walang second floor pero may elevator. Kasi nga again, hindi nyo alam, baka yung elevator na yan meron palang CCTV nang hindi nyo alam. Tsaka bibihira na lang talaga ako makakita ng mga building na merong elevator na walang CCTV. Parang halos lahat ng mga pinupuntahan ko pong building na merong elevator, meron na pong CCTV. And I guess yung mga wala pang CCTV, it's either meron po silang hidden camera or haunted na. Yung mga matatandang building na, as in hindi na na-renovate, walang pambili ng bagong elevator, yung tipong nagbe-blink na yung patay sindi na lang yung ilaw, ganyan, yung tipong kapag sumakay ka, kakabahan ka, yung feeling mo may lalabas sa sadako, ganun. Oh. So alam mo na, kabisyo, ha? Huwag gagawin ang hindi maganda sa opisina. Kung meron kang gagawing masama at nakakaloka at chuk-chak challenge tulong to get outside na lang para mas masaya. Pwede ka pang makapag-ingay. Anyway, if you want to share secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basta Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic. This is SPG, as in super. Back na nerd. Secret. Dumidigay na. Secret file. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Julia's Secret File. Si Julia na na-fall out of love sa kanyang karelasyon dahil sa sobrang paghihigpit nito, ayaw makipagkita dun sa mga kaibigan. Ayaw payagang makipagkita sa mga kaibigan, bahay at eskwelahan lang naman itong si Julia tapos di pa pinapayagan ng jowa. Ikaw ba ang magulang ni Julia para hindi siya payagan? May mga jowa talaga kung umasta, kala mo magulang, no? Charot with Harot. Pag jowa pa lang. Di pa naman asawa. Bakit may mga bawal-bawal na ganyan? Anyway, ayun nga, hindi sila nagkatuluyan. Sa pagkakataong ito, meron ng anak at partner, si Paul, samantalang itong si Julia. Ayun. Okay naman siya, kasama ang kanyang partner, and they are thinking of settling down. Ayan. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Boss Louie Valderrama. Shoutout po dito sa amin. Well, para kay Ate Julia, puro Dota lang naman pala tong si Paul. Kaya kung puro Dota lang siya, okay na yon, nahiniwalayan niya na. Tapos ito namang si Paul, sana hindi mo ginowa si Julia. Dapat Dota yung ginowa mo. Nakakasakal ka na nga, tapos wala ka pang ibang ginagawa kundi maglaro ng maglaro. Buti na lang hindi kayo nagkatuluyan. Yun lamang po. Maraming salamat DJ Rocky from Bukawi, Bulacan. Maraming salamat from Boss Louie Valderrama. Thank you. At pa sabi ng ating kabisyo na si Echo Kunanan, ang pinakamasakit sa isang relasyon ay ang pamamaalam dahil hindi lahat ng tao ay mananatili. Mapapaisip ka na lang kung kaya pa bang ibalik ang mga oras para itama ang nakaraan. By the way, DJ Rocky, it's been a while. This is Echo from LCR Scanning Boys. Shout out sa mga tropa kong sina Lawrence, Talon, Charles at Joshua. Masakit naman talaga magpaalam, lalo na sa pera. Nakakasahod mo lang. Charot with Harot. Ito naman sabi ni Jobert Vertudazo. Nakarelate ako sa sender natin. Meron din akong ex na kahit hindi maganda ang paghihiwalay namin, ipinagdarasal ko na maging masaya siya sa buhay na pinili niya. Shoutout kay pareng Leo Gasser at pareng June Bernardino. Actually naman, gusto naman talaga natin na mapabuti yung kalagayan ng mga ex natin kasi minsan din naman natin silang minahal. Ito naman ang sabi ni Francisco Serna. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay Julia, buti na lang ay nakipaghiwalay siya dun sa Paul na yon na puro Dota lang ang alam. Dapat pag college ka na, kahit papano iba na yung priority mo sa buhay at nagtitinutuno ka na at hindi ka na masyadong naglalaro. Pero nung nangyari yon, ano pang ginawa sa'yo? Sinakal ka at yun tuloy, nagpumiglas ka at napadpad ka sa iba. Well, ganun talaga. Everything happens for a reason. Maging masaya na lang kayo sa kung ano mga pinili nyo, no? Yun na ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat from Francisco Serna. Eto pa sabi ni Charles, good for you, sender. Red flag kasi yung si Paul. Payag ka nun? Gagawin kang toro para gawin siyang mundo? Buti di ka nalugi dyan kasi tama lang din na hiniwalayan mo, as in hiniwalayan mo. Disappointing lang sa part na hiniwalayan mo nga siya. Pero nagkaroon ng kahit konting overlapping kay Lloyd. Hindi ka dapat nag-entertain ng ibang lalaki. Yun lamang po from Charles. Actually, pangit na rin yun eh. Parang flirting na rin yung dating doon. Kahit wala kayong ginawang label, pero parang emotionally na-attach ka na sa ibang tao tapos na-detach ka na doon sa partner mo. Ito pa sabi ni Mark Vito or Matt Vito. Ang ganda mo, DJ Rocky. Ay, thank you. Ito talaga yung mga gusto ko naririnig ngayong gabing to. At least maganda at happy ending ang love story mo, Julia. Hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay masaya.
Gayunpaman, piliin natin na maging masaya. Shoutout po sa nanay ko na nasa barangay Tabionan, Gasan, Marinduque, si Charito Vito, kay Diana Sosa at kay Master Nanay Pagaling ka. Huwag pong matigas ang ulo kung hindi po ako nakakatulong ngayon. Balang araw makakabawi din ako. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Ang sweet naman ito ni Matt Bito. Ito pa sabi ni Jason. May ganon, minsan mahigpit si BF or girlfriend tapos puro laro lang ang inaatupag. Buti hindi kayo nagkatuluyan kaya move on ka na lang, pass, may sarili ka ng buhay, gayon din siya. Yun lamang po, maraming salamat from Jason. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ako ang masasabi ko lang talaga dito, Julia. Go girl! Hayaan mo na ang iyong nakaraan. Kaya talaga tayo merong mga pinagdaanan sa buhay at nananatili ito sa ating nakaraan dahil yun ang mga leksyon na dapat nating matutunan sa kasalukuyan. Pwede nating sariwain yung mga nangyari dati, pero wag na natin masyado pang balikan. Okay sana kung pera yun, diba? Magkakapera ka pag binalikan mo yung alaala ninyo ng ex mo. Okay yun. At okay na lang na you wish him the best. Sabi mo nga, akala ko ako yung mas unang magkakaanak sa aming dalawa kasi ang puro iniisip lang ni Paul, Dota. Malay mo ba? Noong mga panahong naglalaro siya ng Dota, kasama niya din yung babae, yung partner niya. Tapos pagkatapos sila maglaro ng Dota, sila naman yung naglaro para magkaroon ng bata. Charot with harot. Di mo rin kasi talaga masasabi kung ano yung magiging desisyon ng isang tao. Ang mahalaga dun, kung hindi mo na mahal, pakawalan mo na. Kesa dun sa ipilit mo pa ng ipilit sa sarili mo na sige subukan ko pa, mahalin ko pa, baka sakaling magbago pa. Kasi kakaasa mo ng ganun, wala naman talagang mangyayaring pagbabago. Magiging cycle lang ang lahat. Okay ba sa'yo yung pilitin yung sarili mo na mahalin yung isang taong hindi mo na talaga tunay na mahal? Ang mangyayari dun, pirated version of love lang yung ibibigay mo. Tapos paasahin mo lang yung tao. Subuti na lang nagbigay sa'yo ng letter itong si Paul. Final letter na pala yun. In fairness naman may sulatan pang naganap sa inyo At nakaka-touch din yun Kasi sa panahon po ngayon, napakadali na lang mag-chat Napakadali na lang na hindi na mag-usap, bigla. Yung tipong, iwanan mo na lang sa ere, wala nang formal breakup. Pero itong si Paul, in fairness, nagsulat. Sulat kamay, hindi typewritten handwritten. At nandun lahat yung saloobin niya. Hindi lahat ng lalaking kayang gawin yun. Yung sumulat gamit yung kamay, tapos i-express yung tunay mong nararamdaman. Maging vulnerable ka dun sa pagkakataong yun, dun sa taong mahal mo. Sa huling pagkakataon. Tapos pagkatapos nun, block ka na para matulungan yung sarili niya. That was a brave act. At yung ginawa mo din na pagtatapat sa kanya na hindi mo na siya mahal at ayaw mo na, that was also a brave act. Hindi yung tipong pakold kayo ng pakold sa isa't isa. Sige, paramdam niyo yung panlalamig ninyo sa isa't isa hanggang sa manawa na lang kayo. Ano bang problema, ganyan. Tapos hanggang sa maglang, boom! Casper. Ano ibig sabihin nun? Ghost. Naging multo na kayo. Di na lang kayo nagparamdam. O kaya nandyan lang kayo sa paligid pero hindi na nararamdaman. Kung meron man ako nakuha dun sa storya ninyo, that is being decent enough to say goodbye. To end a relationship. Because not all people can do that at this point of time. Yung iba sobrang galing manligaw, sobrang galing mapafall,
tas biglang iiwan sa ere. Ang pangit ng pagkatao, 'di ba? Pag bigla-bigla na lang nang iiwan nang walang kahit anong dahilan. At least you gave that respect to each other by ending your relationship in a nice way na masakit pa rin. So yeah, we wish our exes all the best. Na parang sana lahat ng sakit na naranasan ninyo dati sa isa't isa maging worth it. Maging worth it para yung kasalukuyan nyo ngayon masaya, hindi komplikado, smooth lang, magkakaproblema, pero hindi na tulad nung sakit nung nakaraan. Yung ganun ba? Sana maging worth it lahat ng sakit ng nakaraan. Para maging masaya ka ngayong kasalukuyan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share na kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break, for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rocketera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Juliet's Secret File. And now it's time for DJ Rocky's Secret Files. Year 2020, nakilala ko si Excel. Nakilala ko siya by common friend. Na love at first sight daw siya sa akin. Nang minsang makasama ko siya tumambay with our friends. Hindi niya alam. Crush ko na siya noon. Kasi paano ba naman? Magandang lalaki at may pagka bad boy look siya. So nagsimula na siyang magparamdam sa akin through chat. Naging masaya ako. Nag-open siya sa akin tungkol sa buhay niya. Kahit yung mga worst na nangyayari sa buhay niya, sinishare niya. Ang kwento niya, nakulong daw siya noon dahil sa ipinagbabawal na gamot. Sa isip ko noon, sino nga ba tayo para humusga ng tao, diba? So kahit meron siyang kinwentong ganon na nangyari sa past niya, tinanggap ko pa rin siya. Hanggang sa niligawan niya na ako. Siyempre, pumayag din naman ako, no? Excel gave me all the love I deserve. Nagpunta pa siya sa bahay namin para magpaalam at magpakilala sa mga magulang ko. At higit sa lahat, nagpa-convert siya ng religion para sa akin. Nung time na yon, alam kong mahal talaga niya ako. At gagawin niya ang lahat para sa akin. Kahit 2 oras ang biyahe papunta sa akin, aaraw-arawin niyang bumiyahe para lang makita ako. Then one day, naisipan kong magtrabaho kung saan siya malapit. He even helped me to get papala. Excel loves me so much na naging seloso siya at possessive. Ultimo sa mga katrabaho ko, hindi siya nagtitiwala. Pinagsiselosan niya. DJ Rocky, nasakal ako. Lahat ng bad sides niya nakita ko. At lahat ng ayaw ko, ginawa niya.
Para siyang napapraning sa tuwing lalabas kami ng mga kaibigan ko. Gusto niya ako laging sundan at puntahan. Yun naman ang ayaw ko. Diba DJ Rocky, kung mahal mo ang isang tao, magtitiwala ka? Pero napuno ako. Sumuko ako. Sinukuan ko siya. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Noong una, hindi siya pumayag. Pero nakumbinsi ko rin siya. At bigla ko na lang siyang iniwan. Hindi na ako nagparamdam. After we broke up, lagi pa rin siyang nagchat, nagpapadala ng bulaklak at pagkain sa trabaho ko. Ultimo sa dorm na tinutuluyan ko. Lagi pa rin siyang nag-e-effort. Just to win me back. Kaso that time, di pa rin ako ready. Hindi pa pala ako ready for him. Binaliwala ko siya. Itinapon ko lahat ng pinagsamahan namin ng ganun-ganun lang. And I know sobra ko siyang nasaktan. Balita ko palagi raw siyang umiinom at umiiyak. Kahit mga kapatid niya nagme-message sa akin. Pero binabaliwala ko pa rin. Kasalanan ko rin naman yun. Hanggang sa nawalan na ako ng balita sa kanya. Then few Excel. Pero ang kinatatakot ko ay mangyayari pala. May girlfriend na siya. Naisip ko na kung kailan naman ako naging ready para sa kanya, na gusto ko nang ayusin yung sa amin, tsaka naman nawala yung chance ko na yun. Alam kong kasalanan ko yun. Pero ang naisip ko na lang nung time na yun, deserve ni Excel ang sumaya. Wala na akong boyfriend pero si Excel naman nagka-girlfriend. Ay, ang dapat ko lang gawin ay tanggapin ang katotohanan. So, hinayaan ko na lang. But one day, habang pauwi ako galing trabaho, naisip ko na tawagan si Excel. Naisip ko na puntahan siya. Gusto ko lang sanang makita siya uli at makasama kahit saglit. So, nag-message ako sa kanya. Pumayag naman siya. I drove my car pumunta sa kanila. Sinundo ko siya at nag-road trip kami habang may mga kinakain sa loob. Naging masaya ako noon, DJ Rocky. Pero ang dami kong what ifs. Sana pala inayos ko na lang yung relasyon namin. Sana pinag-usapan namin. Sana kami pa rin hanggang ngayon. And then I realized, mahal ko pa pala siya. Hindi ko pa pala siya tapos mahalin. Kahit nagkaroon ako ng boyfriend. Grabe yung pagsisisi ko. Pero wala akong magawa kasi may mahal na siyang iba eh. And after that day, nasundan pa ng nasundan ang pagkikita namin ni Excel. Kahit may girlfriend siya. At doon na nagsimula ang kasunduan namin. Gagawa raw siya ng paraan para hiwalayan ang girlfriend niya para sa akin. Nung una ayokong pumayag. Ayoko kasing maging dahilan ng breakup at lalong ayokong makasakit ng kapwa ko babae. Pero mahal ko pa rin eh. Gusto ko pa rin siya eh. Kaya pumayag akong maging third party. Pumayag ako maging kabit niya. Ang sakit ng setup na yun. Limited lang ang pag-uusap namin kapag kasama niya ang girlfriend niya. Magme-message lang siya sa akin pag hindi niya nakasama. At dumarating pa sa punto na laging pumupunta sa bahay nila yung girlfriend niya at doon nag-i-stay ng ilang araw. Grabe yung pag-overthink ko noon. Ano ba kasing gagawin nila ay magkasama sila sa iisang kwarto? At kapag naiisip ko yun, naiiyak ako. Dahil sa kalasingan ko, chinat ko yung pinsan niyang si Jonas. Hinahanap ko si Excel sa kanya at ang sabi, nasa bahay kasama ang girlfriend. Wasak na wasak ako ng time na yun. Gusto ko siyang puntahan pero pinigilan ako ni Jonas. Nalaman ni Jonas na lasing ako. Nasa isang bar kaya pinuntahan niya ako. At siya na raw ang maghahatid sa akin sa dorm. Nagulat na lang ako, nandun na nga siya.
Sumama naman ako sa kanya para ihatid ako sa dorm. Pagdating sa labas ng dorm ko, nasa sasakyan lang kami, nag-uusap. Naglabas na ako ng sama ng loob sa kanya, iyak ako ng iyak. Sa kanya ko binuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil sa pinsan niyang si Excel. Napakabait ni Jonas, in fairness ha. Pinatahan tsaka dinamayan niya ako ng gabing yun. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa dorm para magpahinga. Kinabukasan, nag-chat sa akin si Jonas para kumustahin ako. Dumaan ang mga araw, lagi ko nang kausap si Jonas, lagi na akong kinocomfort. Nagkikita rin kami para uminom at pag-usapan ang mga problema namin. Sinasamahan ako ni Jonas sa tuwing kailangan ko ng masasandalan. Kumbaga siya ang nagpapalakas sa akin sa tuwing inaatake ako ng anxieties ko. Halos araw-araw, magkasama kami ni Jonas. Minsan pumupunta ako sa kanila, namamasyal kami o nag-road trip. Nakakalimutan ko si Excel. Pero syempre nandun pa rin yung guilt kasi habang meron akong Excel, pinsan naman niya yung lagi kong kasama. At ang pinaka hindi ko inaasahang mangyari ay ang mahulog ang loob namin sa isa't isa. Sa pinsan ng ex ko. Si Jonas kasi yung tinuturing kong sumalba sa akin. Sa mga panahong down na down ako, sa panahong gustong-gusto kong umiyak, sa tuwing inaatake na ako ng anxiety at depression ko, nawawala yun sa tuwing magkasama kami. Pero yun nga lang. Bukod sa pinsan siya ni Excel, si Jonas ay my girlfriend. LDR sila, nasa Dubai yung babae. Ang tanga-tanga ko, di ba? Kasi inulit ko lang yung sitwasyon ko kay Excel. Inulit ko lang yung pagiging kabit ko. Ang pinagkaiba lang, hindi nakakasama ni Jonas yung girlfriend niya. Pero wala namang pinagkaiba, di ba? Pakiramdam ko, ang sama-sama akong tao. Pinagsasabay ko sila, Excel at Jonas na siyang magpinsan, tapos ako naman, kabit nilang dalawa. Bakit ba ganito yung nangyayari sa akin? Bakit ba pumapasok ako sa ganitong sitwasyon? Ba't ba ako nananatili dito? Pero isang araw may nakarating sa aking balita mula kay Jonas tungkol sa pinsan niyang si Excel. Hindi na raw kayang itago sa akin ni Jonas. Akala ko ako lang yung babae niya. Isa lang ang hadlang sa amin. Yung pala, 4 kami. 4 kaming pinagsasabay-sabay niya. Pinakita sa akin ni Jonas lahat ng chat ni Excel sa kanya about sa mga babae niya. Hindi ko kinaya, sobrang sakit. Nandiri ako. Puro kalaswaan ang nakita ko. Naawa ako sa sarili ko pero hindi ko na kinumpronta si Excel. Binlock ko na lang siya sa lahat. Hindi ko na kailangan ng eksplanasyon niya o kung ano pa. Gusto ko na lang mawala siya sa buhay ko. Hanggang sa inalis ko na talaga sa buhay ko si Excel. At si Jonas na lang ang tanging nagmamahal sa akin. Alam kong mali. Pero hindi ko naman sinasadya eh. Nagmahal lang naman ako eh. Yun nga lang, sa maling tao pa rin. Kabit pa rin ako. Nagpatuloy ang samahan namin ni Jonas. Kilala rin ako sa kanila, pati ng mga magulang niya. Mababait naman sila pero syempre, nandun pa rin yung hiya ko kasi alam ko namang hindi ako yung original. Tinanggap pa rin nila ako kahit alam nilang may girlfriend si Jonas sa ibang bansa. Yun nga lang, lagi kaming patago ni Jonas sa tuwing lumalabas kami. Baka kasi may makakita sa amin at magsumbong ko sa girlfriend niya. Nasasaktan din naman ako eh. Masakit na alam kong hindi talaga ako yung totoong girlfriend. Siguro nga mahal ako ni Jonas, pero mas mahal niya ang totoong girlfriend niya. Ano ba naman ang laban ko sa 5 years relationship nila, diba? Nagsettle ako sa ganung setup namin ni Jonas. Mas masakit. Dahil hindi kami magiging official na magjowa. Ako lang yung mahal kasi ako yung laging kasama. Walang pangako.
Hindi tulad ni Excel na hihiwalayan niya yung girlfriend niya para sa akin. No expectations. Kaya naman eto ako, si tanga. Kinakaya. Kahit masakit. Mahal ko kasi. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Alexa. At ito, ang aking secret file.